Nasa hindi pa nasusubukang sitwasyon ang International Criminal Court. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isang dating Pangulo, si Rodrigo Duterte ng Pilipinas, ay naakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Ngunit bago pa man masuri ng korte ang mga paratang mismo, isang malaking legal na balakid ang lumitaw. Kinukwestiyon ng kampo ni Duterte ang mismong pundasyon ng autoridad ng ICC sa kasong ito. Ang depensa ay nangangatwiran na ang saklaw ng korte ay hindi absoluto, at sa pagkakataong ito, hindi ito dapat ipatupad. Ang sentro ng pagtatalong ito sa saklaw ng kapangyarihan ay ang pag-atras ng Pilipinas noong 2019 mula sa Rome Statute, ang kasunduang pinagbabatayan ng ICC. Iginiit ng mga abogado ni Duterte na ang pag-atras na ito ay epektibong pumutol sa ugnayan ng Pilipinas sa korte. Kaya wala itong kapangyarihang mag-imbestiga o magsakdal kay Duterte para sa mga umano'y krimen na ginawa nung siya ay Pangulo. Ang argumentong ito ay tumatama sa ubod ng mandato ng ICC na nagtataas ng mga pangunahing tanong tungkol sa kapangyarihan nitong panagutin ang mga individual, kahit na ang kanilang mga bansang pinagmulan ay lumayo na sa korte. Ang hamon ng depensa ay higit pa sa pagbanggit lamang sa pag-atras ng Pilipinas. Sinusuri nito ang mga komplikasyon ng batas internasyonal na nangangatwiran na ang pagtugis ng ICC kay Duterte ay isang paglampas sa saklaw ng kapangyarihan nito. Pinagtatalunan nila na ang mandato ng korte ay hindi dapat humigit sa soberanya ng mga bansa, lalo na kapag ang mga bansang iyon ay hayagang binawi ang kanilang pahintulot na mapasailalim sa autoridad ng ICC. Ang labanang ito sa saklaw ng kapangyarihan ay hindi lamang isang legal na teknikalidad. Ito ay isang pangunahing tunggalian sa pagitan ng mga prinsipyo ng hustisya sa daigdig at soberanya ng Estado. Ang resulta ng hamong ito ay magkakaroon ng malawak na implikasyon para sa kakayahan ng ICC na tuparin ang mandato nito, na maaring magtakda ng president para sa mga kaso sa hinaharap na kinasasangkutan ng mga estadong pumipiling umatras mula sa Rome Statute. Ang legal na paglalakbay ni Rodrigo Duterte at ng ICC ay nagsimula bago pa man siya arestuhin. Noong 2018, sinimula ng ICC na suriin ang mga alegasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan noong giyera kontra droga ni Duterte. Noong 2019, binuhi Duterte ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ngunit ipinagpatuloy ng ICC ang investigasyon nito. Noong 2025, si Duterte dinakip sa France at inilipat sa The Hague. Ang kanyang unang paglitaw sa harap ng ICC ay hudyat ng simula ng isang mahalagang labanang legal. Magpapasya ang korte kung may sapat na ebidensya para sa isang ganap na paglilitis. Ang resulta ay maaaring magpawalang bisa sa mga paratang o humantong sa isang makasaysayang hatol. Dahil sa bigat ng mga akusasyon ng ICC, bumuo si Rodrigo Duterte ng isang malakas na pangkat ng mga abogado na may tungkuling ipagtanggol siya laban sa mga paratang ng krimen laban sa sangkatauhan. Ang pangkat na ito, pinangunahan ng batikang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, ay mayaman sa karanasan sa batas internasyonal at mga proseso ng ICC. Kapansin-pansing wala sa legal na grupong ito ang mga pamilyar na mukha mula sa pagpangulo ni Duterte. Tulad ng dating tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque at dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea. Ang madiskarteng desisyon na ito ay nagpapakita ng pokus ng depensa sa espesyalisadong legal na kadalubhasaan. Kinikilala ang kakaibang mga komplikasyon sa pag-navigate sa mga pamamaraan at precedent ng ICC. Si Kaufman, kilala sa kanyang mahusay na paghawak ng mga komplikadong kaso sa DIG, ay hindi bago sa mga labanang legal na mataas ang taya. Ang kanyang karanasan sa pagtatanggol sa mga individual na inakusahan ng mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan ay ginagawa siyang isang mabigat na tagapagtaguyod para kay Duterte. Ang madiskarteng talino ni Kaufman ay magiging mahalaga sa pagsusuri sa kaso ng ICC, pag-aaral sa mga ebidensyang iniharap, at pagbuo ng isang matibay na diskarte sa depensa.
Malinaw ang pangunahing layunin ng pangkat ng depensa, ang sirain ang kaso ng ICC ng pira-piraso. Susuriin nila ang pagiging katanggap-tanggap ng ebidensya, kukwestiyonin ang kredibilidad ng mga saksi, at sasamantalahin ang anumang nakikitang mga pagkakamali sa pamamaraan ng prosekusyon. Ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magdulot ng pagdududa sa salaysay ng prosekusyon, pagbibigay diin sa mga hindi pagkakapare-pareho, at paglalahad ng mga alternatibong interpretasyon ng mga kaganapang pinag-uusapan. Nahaharap ang depensa sa isang nakakatakot na gawain dahil ang prosekusyon ng ICC ay kilala sa maingat na paghahanda at paglalahad ng ebidensya. Gayunpaman, hindi umaatras ang legal na pangkat ni Duterte. Maingat nilang sinusuri ang 181 piraso ng ebidensya na isiniwalat ng ICC, naghahanap ng anumang kahinaan o hindi pagkakapare-pareho na maaring magpalakas sa kanilang kaso. Ang labanang legal na ito ay hindi lamang isang paligsahan sa pagitan ng mga legal na argumento, kundi pati na rin isang pag-aaway ng mga salaysay. Ang pangkat ng depensa ay dapat maglahad ng isang nakakahimok na kontrasalaysay na humahamon sa paglalarawan ng ICC kay Duterte bilang isang malupit na pinuno na nag-orkestra ng isang kampanya ng karahasan na itinaguyod ng Estado. Sisikapin nilang magpinta ng ibang larawan, isa na nagbibigay diin sa pangako ni Duterte na labanan ang krimen at protektahan ang mga Pilipino. Ang legalidad ng pag-aresto sa ilalim ng batas internasyonal ay nakasalalay sa ilang mga salik. Ang isang mahalagang prinsipyo ay ang complementarity na nagdidikta na ang International Criminal Court ay maari lamang makialam kapag ang pambansang jurisdiksyon ay ayaw o hindi kayang magsakdal. Tinitiyak ng prinsipyong ito na ang ICC ay gumaganap bilang isang hukuman ng huling dulugan, pumapasok lamang kapag ang hustisya ay hindi maaaring makamit sa lokal. Ito ay isang pananggalang na nilalayon na igalang ang soberanya ng mga bansa habang pinapanatili pa rin ang hustisya sa daigdig. Ang mga alegasyon ng sistematikong pagpatay ay ilan sa mga pinakamabigat na paratang na maaring ipataw laban sa mga individual o estado. Ang pagpapabulaanan sa mga habol na ito ay nangangailangan ng malaking ebidensya at isang matibay na diskarte sa depensa. Kadalasan, ito ay kinabibilangan ng paglalahad ng mga alternatibong salaysay, pagtatanong sa kredibilidad ng mga saksi, at pagbibigay ng ebidensya na nagpapawalang sala. Ito ay isang komplikadong proseso na naglalayong sirain ang kaso ng prosekusyon ng pira-piraso. Ang domestic fallout mula sa mga internasyonal na legal na paglilitis ay maaring maging malalim. Kadalasang sumusunod ang mga political tremors na yumayanig sa mga pundasyon ng pamamahala at tiwala ng publiko. Maaring harapin ng mga pinuno ang mas mataas na pagsisiyasat, at ang political landscape ay maaring magbago ng malaki. Ang fallout na ito ay maaring humantong sa mga makabuluhang pagbabago sa patakaran, pamumuno, at maging sa pambansang pagkakakilanlan. Ito ay isang ripple effect na umaabot ng higit pa sa courtroom. Ang mas malawak na implikasyon para sa batas internasyonal ay napakalaki. Ang bawat kaso ay nagtatakda ng mga president na humuhubog sa mga legal na balangkas at interpretasyon sa hinaharap. Ang mga resulta ay nakaka-impluwensya kung paano nakikipag-ugnayan ang mga internasyonal na katawan at pambansang hukuman, at maaari nilang palakasin o pahinain ang pandaigdigang sistema ng hustisya. Ang mga implikasyon na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng bawat desisyon dahil nag-aambag sila sa umuusbong na tanawin ng batas internasyonal. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Mag-comment ang inyong saloobin tungkol sa kasong ito.